Tatalaga ni Secretary Briones na mga karagdagang undersecretary sa departamento. Paliwanag ng kalihim ay nag-hire siya ng mga dagdag na katulong sa DepEd upang matutukan ang paggamit ng pondo ngayon, lalo na't patuloy nilang inilalaan o minamaximize yung mga hindi pa nagamit sa 2015 at 2016 national budget. Ito ay para masiguroan niya ang mabilis na delivery ng services ng DepEd at maging procurement ng mga libro at iba pang kinakailangan mga public schools. Humingi naman si Representative Fortuna ng listahan ng mga consultant na hinire ni Briones dahil ani niya may nakuha siyang impormasyon na ilan sa mga ito ay ng administrative positions sa mga university sa bansa. Dapat anya bago kumuha ang DepEd ng mga nasabing consultants ay nag-agree mo na ito sa isang memorandum of understanding. Sa kanyang opening speech naman, sinabi ni Briones o sinagot ng kalihim yung issue ng kapasidad niya para sugpuin ang korupsyon sa loob ng departamento bilang isa ito sa mga maituturing na pinakamalaking departments ng pamahalaan. Ayon kay Briones ay pioneer siya sa pag-aaral ng graft at corruption at nakapagsulat na rin ng libro tungkol dito na kasulukuyang ginagamit ngayon sa iba't ibang universidad ng Pilipinas at maging sa Harvard University. Bahagi rin anya sa kanyang mga pinag-aralan ay yung status ng corruption sa Bureau of Internal Revenue at sa Department of Public Works and Highways. Nanindigan rin ang kalihim kanina na sa kabila ng kanyang katandaan ay hindi magiging hadlang ang kanyang kalusugan para gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang kalihim ng DepEd. Pakinggan natin ang bahagi ng sinabi niya kanina sa pagdinig ng CA. One of these is the issue of physical fitness. It is true that I use a wheelchair whenever I travel by plane. But everybody, I'm sure here agrees that there is no correlation between the state of my knees and the state of my brains. Apolinario Mabini, who served the country for the rest of his life in a wheelchair. I am sure and I am confident that if at the time there was a commission and appointment, his appointment would have been approved readily, wheelchair notwithstanding. Floor, 5 minutes ago bago niyo ako tinawagan ay nagpatawag muna ng suspension ng hearing si Senator Bam Aquino. Siya yung chairperson ng Committee on Education na nag-handle nga nitong confirmation hearing ni Secretary Briones. At sabi niya, 30 minutes magkakaroon muna sila ng break at saka sila magpapatuloy ng pagdinig dito nga sa ad interim appointment ng kalihim. Floor, dahil ito na yung huling araw ng CA bago mag-session break, ay dalawang possibilities na nakikita natin dito na maaaring mangyari sa ad interim appointment ng kalihim. Una, paari nilang tapusin ngayong araw yung mga questions mula sa mga CA members dahil sabi ni Senator Bam Aquino kanina ay mahaba pa yung listahan ng mga CA members na magtatanong pa sana sa kalihim. So pwede nilang tapusin yan ngayon at irekomenda ng komite yung confirmation ni Briones at saka naman ay pagbubutuhan sa plenaryo yung confirmation or rejection ng kalihim. Maaari rin naman kung talagang magkulang na sila ng oras ngayong araw ay i-defer nila yung confirmation hearing at katulad ng kay DNR Secretary Gina Lopez ay maaari na ma-defer at ma-bypass muna si DepEd Secretary Briones. Yan ang titingnan natin, Flor, no? Kasi sa mga oras na to ay humihingi pa tayo ng mga panayam or interviews mula sa CA members na humahawak sa confirmation hearing ni Briones. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado. Sinuspindi na ng Bureau of Customs o BOC ang import permit ng Mighty Corporation. Mula sa Bureau of Customs, may report si Aiko Miguel live. Aiko? Aiko? Yes, sir. Magandang tanghali. Kahapon inilabas ng Bureau of Customs ang preventive suspension order sa import accreditation ng Mighty Corporation. Ibig sabihin nito ay suspindido ang pribilehyo na makapagpasok ng raw materials at maging ng tobacco products ng Mighty Corporation. Ayon sa Director 3 ng Legal Service ng Bureau of Customs si Attorney Alvin Ebrio, dapat magkaroon ng masusing investigasyon pa upang mapatunayan na walang nalabag na customs law ang Mighty Corporation. Matatandaang noong mga nakaraang buwan lamang ay nasabat ng BOC ang assorted counterfeit na mga sigarilyo sa warehouses o sa magkakaibang warehouses
ng Mighty Corporation sa Zamboanga City, General Santos Cinti at sa San Simon, Pampanga na umaabot sa halagang 2.185 billion pesos. Tatanggap na rin ng legal service ng BOC ang kopya ng warrant of seizure and detention mula sa District Collector ng Zamboanga City dahil sa mga nasabat naman na 400 master cases sa Zamboanga City ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 13.5 million pesos. Flor, sa ngayon hinihintay pa rin ng Bureau of Customs ang sagot ng Mighty Corporation kaugnay nitong inisyu na preventive suspension order sa customs accreditation ng korporasyon, maging ang pagsusumite ng mga ito ng motion for reconsideration. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Eko Miguel, nag-ulat mula sa Bureau of Customs. Labigo kahapon ang Commission on Appointments na desisyonan ang kumpirmasyon ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ilang miyembro ang nagsabi na dapat nabigyan ng pagkakataon si Lopez na sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa pagbabalik nito mula sa bakasyon sa United States. Narito ang report ni Aga Kaakbay. Kinakailangan na muling i-reappoint ni Pangulong Rodrigo Duterte si Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources matapos ihayag ng Commission on Appointments na ibabypass ito ng komisyon. Ayon kay CA Committee on Environment and Natural Resources Chairman Senator Manny Pacquiao, bibigyan muna nila ng sapat na panahon ang kalihim upang sagutin ang mga napag-usapan sa meeting. May ilan pa rin anya silang mga issue na nais itanong at linawin sa kalihim sa susunod na pagharap nito sa komisyon. Bypass siya, bypass. He-reappoint then, I'm sure. And I heard from the President, he will reappoint her again. Samantala, dumalo sa committee meeting kaugnay pa rin ang appointment ni Secretary Lopez si Finance Secretary Carlos Dominguez na siya ring co-chairman ng Mining Industry Coordinating Council o MICC na magsasagawa ng review sa mga pinasarang minahan sa bansa. Dito sinabi ni Dominguez na nagkulang sa pagpapatupad ng due process si Lopez sa ginawang pagpapasara sa ilang minahan at pagsuspindi sa mga kontrata nito. The DOLE was also, they said they were not consulted. I believe the SWD also said they were not consulted. So I think there was some kind of failure in the charge of due process. Una nang kinwestiyon ni Secretary Lopez ang MICC review. Ngunit sinabi ni Secretary Dominguez na nais lamang niyang makatiyak na maayos na naipatutupad ang batas dahil ang mga pagkwestiyon ng mining companies sa due process ay lalo lamang nagpapatagal sa implementasyon ng closure orders. Samantala, ikinalugod naman ng Chamber of Mines of the Philippines ang pagkakaantala ng kumpirmasyon ni Secretary Lopez. Anila, patunay lang ito na hindi siya karapat-dapat sa naturang posisyon, kaya patuloy nilang tututulan ang kanyang appointment sa DENR. Muli rin itong nangako na makikipagtulungan sa Administrasyong Duterte at handa silang makipagkasundo dito para sa pagpapabuti ng mining industry sa bansa. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At samantala, kinestyo naman na mababang kapulungan ng Kongreso ang ginawa pagpapasara ng DENR sa 23 minahan sa bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. There was really no recommendation from the committee for the issuance of the closure order. Yes, Your Honor, we did not recommend for the closure of the mining companies. Walang rekomendasyon ng Second Technical Review Committee na pinamumunuan ni Mines and Geosciences Bureau Acting Assistant Secretary Danilo Oiking na anumang pagpapasara sa mga mining companies na dumaan sa kanilang pagsisiyasat, kundi ito ay suspension, mitigating measures at pagpapataw ng multa sa ilang mining firm na nakitaan nila ng paglabag sa mga umiiral na batas ukol sa pagmimina ang kanilang inirekomenda. Ayon kay Oiking, desisyon ni DENR Secretary Gina Lopez ang closure order sa 23 mining firms. As far as the order is concerned, we recommended for the implementation of the mitigating measures as far as the environmental infractions of the mining company. However, if the decision of the Secretary is stayed, I don't know if on the ground the mining companies are implementing our recommendation. Questionable naman sa ilang mambabatas kung ano ang malinaw na batayan ng DENR Secretary upang gawin ang naturang hakbang. Hindi objective yung pag-issue
ng closure order, but it was more on the subjective view of Secretary Lopez. Wala pa rin hong transparent audit report na nangyari doon sa 23 mining companies at yung 75 na kinancel na mga MPSAs. Ayon pa kay Surigao del Norte Representative Robert Barbers, sa kanyang probinsya tanging industriya lamang ng pagmimina ang trabaho ng karamihan. Kaya malaki ang posibilidad na libong trabaho ang mawala dahil sa akbang na ito ng DENR. Ngunit ayon sa consultant ng DENR at dating MGB Chief Leo Hazareno, dumaan naman sa tamang proseso ang ahensya sa kanilang isinagawang mining audit. I have here, Mr. Chairman, the photocopy of the letters that the Secretary sent to the mining companies, forwarding a copy of the audit report and giving them 7 days to submit their comments. Sa kabila ng closure order, ayon kay Hazareno, batay na rin sa posisyon ni DENR Secretary Lopez na karapatan naman ng mga mining company na mag-apela sa aksyon na ito ng ahensya. At ang pinal-anya na desisyon para sa usapin sa mining industry ay manggagaling pa rin naman kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Niratipihan na ng Senado ang Paris Climate Change Agreement. Sa nominal voting kahapon, 22 senador ang bumoto ng pabor, walang tumutol at nag-abstain. Nakasaad sa tratado na magtutulungan ang mga bansa na maibaba sa 1.5 degrees Celsius ang global warming limit sa pamamagitan ng Paris Agreement gamit ang renewable sources of energy. Dahil sa pagritipika ng Senado sa kasunduan, mabibigyan na ng pondo ang Pilipinas simula sa 2020 para sa paglaban sa climate change. Ipinahayag ng Malacanang na re-resolbahin ito ang Benham Rice issue sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Samantala, pinaigting pang lalo ng pamahalaan ang papatrolya sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Muling nanindigan ang pamahalaan na sakop ng teritoryo ng bansa ang Benham Rice. Kasunod ito ng pahayag ng China na hindi maaaring angkinin ng Pilipinas ang resource-rich waterway sa kabila ng 2012 ruling ng United Nations on Law of the Sea o UNCLOS. Nakasaad rin sa 2012 UN ruling na maaari lamang payagan ng pagpasok ng barko ng ibang bansa kung ito ay innocent passage, ngunit hindi sila maaaring manatili ng matagal sa lugar o magtayo ng anumang istruktura. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang soberanya at territorial rights ng bansa, ngunit dadaanin nila sa diplomatikong pamamaraan ang pagresolba sa issue ng umano'y incursion ng ilang survey ship ng China sa Benham Rice. Having said that thing about Benham Rice, we will continue to pursue diplomatic talks with the other party. Nilinaw din ni Abella na walang guidance si Pangulong Rodrigo Duterte na magtayo ng istruktura sa Benham Rice. Ngunit inaatasan na nito ang militar na paigtingin ang kanilang kapasidad para bantayan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Regarding building any structures, as far as I remember, as far as any resolutions were made, there were none. However, the president did agree that we should improve our capabilities of enforcing our rights in the matter, enforcing our rights regarding airspace and territorial waters. Una nang pinawi ni Pangulong Duterte ang pangamba ng publiko sa ulat ng umano'y pagpasok ng mga barko ng China sa Benham Rice. Aniya, ipinaalam na ito sa kanya bago pa man maglayag ang mga barko sa lugar. No, there's no incursion because may agreement kami. I even invited them to the shores of the Philippines for a visit. Wala, pinapalaki lang yan ng, I don't know, walang gusto dyan because it had we previously agreed that they can, research ship naman yung ano. But even there, binibasa ko nga yung Russia, yung battleships nila. So, we were advised a bit, way ahead. But, maybe we have every right also to ask, kumusta? Anong sadya mo dito? Parang ganun lang yun. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ng National Water Resource Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-araw. At mula sa Taguig City, may report si Ray Pelayo live. Go ahead, Ray.
Paila, inumpisa na ngayong araw ang 3-day celebration ng World Water Day dito sa may market sa Taguig sa panguna ng Department of Environment and Natural Resources. Ang tema sa taong ito ay water and wastewater bilang pagbibigay diin sa nagamit na tubig. Ayon sa DENR, dapat ay matiyak na ang mga nagamit na tubig gaya ng household at industrial use ay malinis muna bago ibalik o hindi makasama sa pagbalik nito sa ilalim ng lupa o yung mga yamang tubig gaya ng karagatan. Sa datos ng WHO, nasa 2.2 million ang namamatay sa buong mundo kada taon dahil sa diarrheal o disease o yung tinatawag na kontaminadong tubig na karamihan ay mga bata ang mga biktima na mula sa developing countries. Samantala, ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil nakapag-ipon ng tubig ang Angat Dam sa mga nagdaang pag-ulan. Kanina umaga ay nasa 206.26 meters ang level ng Angat. Sa record ng NWRB, ito ang pinakamataas na level ng dam sa nakalipas na 10 taon kaya't walang dapat ipangamba ang publiko. So, sa tingin po natin, particular lang ngayong summer, ay tingin po natin may seguridad naman ng mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila, kung pag-uusapan ay yung supply ng tubig para sa taong ito po. While hinikayat ngayon ng NWRB ang publiko na kahit sapat ang supply ng tubig ng Angat Dam ay magtipid pa rin upang magamit ito sa iba pang maaaring paggamitan gaya ng irigasyon dyan sa may area ng Pampanga at Bulacan. Waila? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, live mula sa Taguig City. Sa iba pang salamat sa iyo, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crab. Lumutang ang tinatawag na forum shopping sa oral argument sa Supreme Court kaugnay ng petisyon ni Senator Leila De Lima na ibasura ang arrest at detention order ng Muntinlupa Regional Trial Court laban sa kanya. At may report si Roderick Mendoza. Sinimulan na ng Korte Suprema ang pagdinig sa oral argument sa petisyon ni Senador Leila De Lima laban sa pagpapaaresto sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court dahil sa kasong illegal drug trading. Muling iginiit ng abogado ni De Lima na si dating Solicitor General Florin Hilbay na walang jurisdiction sa kaso ang DOJ at Muntinlupa RTC. Ayon kay Hilbay, ang Ombudsman at Sandigan Bayan ang may jurisdiction sa kaso dahil nangyari ang aligasyon kay De Lima noong siya pa ang Justice Secretary. Dapat anyang ipinaubayan ng DOJ sa Ombudsman ang investigasyon dito. It is therefore unthinkable how the DOJ could have filed this case before the RTC and how Judge Guerrero of RTC Muntinlupa could have possibly concluded she had jurisdiction and issued the warrant of arrest with inexplicable haste. Pinuna rin ni Hilbay ang magkaibang posisyon ng DOJ at Office of the Solicitor General sa nature ng kaso laban sa senadora. Illegal drug trading ang demandang isinampa ng DOJ sa Muntinlupa RTC. Ngunit sa kanilang comment sa petisyon ni De Lima, sinabi ng OSG na conspiracy to commit trading of illegal drugs ang kaso nito. Ayon kay Hilbay, paglabag ito sa karapatan ni De Lima sa ilalim ng konstitusyon na may pagtanggol ang sarili dahil paano niya ito magagawa kung hindi malinaw ang kaso laban sa kanya. Sapat ito ayon sa abogado upang i-dismiss ang kaso laban sa senadora. The shift from the charge of consummated drug trading under Section 5 to mere conspiracy to trade drugs under Section 26 is the clearest admission that Senator De Lima is not a drug lord. The shift away from illegal drugs as the corpus delicti to mere agreement to trade in illegal drugs is a clear admission that the government's accusations are not supported by evidence. Sa kabila nito, tiwala si Solicitor General Jose Calida na malakas ang kaso laban kay De Lima. Well, we have a strong case. Baka first round knockout ito. Natanong naman ng mga maestrado si Hilbay sa pagiging premature ng petisyon ni De Lima at sa posibleng paglabag sa panuntunan laban sa forum shopping. Ito ay dahil naghain ng petisyon sa SC De Lima kahit nakabinbin pa ang kanyang motion sa RTC at isa pang petisyon sa Court of Appeals. Itutuloy ng Korte Suprema ang oral arguments sa susunod na Martes. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod,
Mga problema sa operasyon ng MRT Line 3 at usapin sa pagkaantala ng LRT Cavite Extension Project, pinag-uusapan na sa lower house. Dating MRT General Manager Al Vitangcol, babasahan na ng Sakdal ng Sandigan Bayan bukas, kaugnay ng muli tangkang pangingikil sa supplier ng mga bagon ng tren. Pangulong Duterte, isusulong ang pagkakaroon ng malinaw na panuntunan sa peace process at ceasefire declaration ng pamahalaan at National Democratic Front. Kasalukuyan tinatalakay ng House Committee on Transportation at Department of Transportation ang pagkaantala ng LRT Cavite Extension Project at iba pang problemang nararanasan ng mga pasahero ng MRT3. At mula sa House of Representatives, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Nel Maribuhok. Live. Nel! Flor, patuloy na problemang nararanasan sa MRT3 ang pangunahing tinatalakay ngayon ng House Committee on Transportation. Kasama itong Department of Transportation at mga service maintenance provider. Sa ulat ni DOTR Undersecretary Cesar Chavez, nagkaroon na naman ng improvement sa serbisyo ng MRT3 kung saan umaabot ng 20 sets na pen ang pinapaandar sa mga peak hours mula 6:30 hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. at hanggang 7 p.m. Ngunit kinwestiyon pa rin ni Transportation Committee Chairman Cesar Sarmiento kung bakit may mga naiulat pa rin ng mga depekto ng ilang tren kung saan kailangan pababain pa ang mga pasahero at paglakarin sa mga riles. Ayon kay Yusek Chavez, patuloy pa rin naman ang kanilang pagresolba sa ilang problema sa MRT. Magsasagawa naman ng special session ng Transportation Committee kahit naka-break ang session upang pag-usapan pa itong mga nagiging problema sa MRT3. Samantala, nagbabala si House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi ipagkakaloob ng mababang kapulungan ng Kongreso ang hihinging budget ng DOTR kung itutuloy naman itong planong Grand Central Common Station na nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos. Yan muna ang ating update, Flor. Nel Maribuhok, nagulat mula sa House of Representatives. Itinakda bukas ng Sandigan Bayan 6th Division ang arraignment ni dating MRT3 General Manager Al Vitangcol. Unang ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment ni Vitangcol dahil sa mga nakabimbin nitong mosyon sa korte. Nagugat ang kaso ni Vitangcol sa manoy tangka nitong pangingikil ng $30 million sa mga kinatawan ng kumpanyang Enicon na supplier ng mga bagon ng MRT sa Czech Republic. Nahaharap si Vitangcol sa 2 count ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng maanumalyang transaksyon nito sa Czech company na Enicon. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng malinaw na panuntunan ang Government National Democratic Front Peace Panel hinggil sa pagpapatupad ng tigil putukan at usapang pangkapayapaan. May report si Aiko Miguel. Kinikilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang joint statement ng government at NDF Peace Panel kamakailan hinggil sa kagustuhang maipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan ng magkabilang panig. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, nais ng Pangulong matiyak na uusad ang peace talks, kaya dapat malinaw ang panuntunan nito maging ang kasunduan sa pagkakaroon ng tigil putukan. To ensure that genuine peace talks are realized, the President asked both panels to agree on clear parameters for ceasefire and the talks. Dagdag pa ng Malacanang, layon din nitong maiwasan pang lumawig ang mga conflict sa pagitan ng puwersa ng militar at mga rebeldeng komunista. Wala pang timeline at kasalukuyan pa ring tinatalakay ng government at NDF Peace Panel kung kailan idedeklara ang kani-kaniyang unilateral ceasefire. Matatanda ang kapwa nagpahayag ang magkabilang panig ng kahandaan na itigil ang offensive mode bago ang nakatakdang resumption ng peace talks sa Abril. Nananawagan naman ang Malacanang sa publiko na muling magtiwala sa prosesong pangkapayapaan na itinataguyod ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ipinauubayan na rin itong muli sa liderato ng mga makakaliwang grupo
kung papaano nito mahihikayat ang kanilang mga kasamahan, partikular na ang armed wing nito sa mga mapapagkasunduan. We just have to trust the process, no? The parameters have to be clear. So, and then having set the parameters, then they should act in a circumspect manner and to act within those parameters. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakalaya na ikalawang batch ng mahigit 100 matatandang inmates na pinagkalooban ng Executive Clemency. Itong report ni Maki Libradilla. Nakalaya na ang 39 na inmate matapos matanggap ng mga ito kagabi ang kanilang Certificate of Conditional and Commutation Pardon mula sa Department of Justice. Pinangunahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na siya ring chairman ng Board of Pardons and Parole ang pagkakaloob ng certificate sa mga bilanggo. Ang mga ito ang ikalawang batch sa mahigit 100 inmate na pinagkalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Executive Clemency. Yung matagal na namang nagdusa, na matatanda na merong sakit, dapat talagang palayain na. Unang-una, para ma-decongest ng konti ang ating mga bilangguan. At yun, ang ating naman reformation hindi naman yung para parusahan lamang sila. Naunang pinagkalooban ng pardon ang 27 bilanggo noong nakaraang linggo. Ayon kay Secretary Aguirre, gagawin nilang per batch ang pagre-release ng certificates hanggang mapalaya ang lahat ng 127 inmate na ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng executive clemency. Sinundo naman ng kanilang mga mahal sa buhay ang mga pinalayang bilanggo. Ngunit bago umalis ang mga ito ay naghapunan muna sila kasama si Secretary Aguirre. Isa sa mga nabigyan ng parol ang 75 taong si Aling Gloria na nakulong sa loob ng 16 na taon sa Correctional Institute for Women matapos mapatay ang kanyang asawang nanakit sa kanya. Siyempre masaya kasi uwi na kami kasama ng aming mga anak, mga apo. Si Mang Avelino naman, 81 years old, ay nakulong noong 2004 dahil sa kasong frustrated homicide at homicide. Masaya. Miss ko na talagang magkita kami budan mga pamilya ko. Nagpapasalamat ako sa ating presidente na mabait, maunawain sa taong humihingi ng katulungan. Ngunit kahit na nakalaya na ang mga ito, mananatili silang nasa supervision ng DOJ Parole Provision Administration o PPA at sa oras na lumabag ang mga ito sa parole conditions ay maaari silang makulong muli. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng paaralan sa loob ng Davao City Jail na kauna-unahang eskwelahan na itinayo sa loob ng isang detention facility sa bansa. Nakitong report ni Janice Henry. Halos tapos na ang itinayong 2-story tertiary school building sa loob ng Davao City Jail na kauna-unahang paaralan sa loob ng isang detention facility sa buong bansa. 2 milyon piso ang inilaang budget para sa proyekto na pinondohan ng Social Enterprise Incorporated. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, bilang panimula, social science-related at information technology courses muna ang maaaring ma-avail ng mga kwalipikadong bilanggo. Isa sa pangunahing basihan ng BJMP Region 11 kung kwalipikado ang isang inmate ay ang pag-uugali nito sa loob ng bilangguan. Ang baseline natin yan, unang-una yung nag-graduate sa ALS, yung Alternative Learning System. At yung mga inmates natin na naabot or nakatapos ng high school. At yung mga nasa college level na pwedeng mag-qualify. Bukod sa BJMP, magsasagawa din ng screening ang University of Southeastern Philippines o USEP kung kwalipikado ang isang bilanggo. Ang USEP ang tumatayong service provider ng paaralan sa loob ng kulungan. Inaasahang matatapos ang proyekto sa buwan ng Hunyo ngayong taon kung kailan inaasahang magsisimula ang pasukan ng unang batch ng mga inmates na mag-aaral dito. 60 inmates ang mabibigyan ng scholarship bilang unang batch sa darating na pasukan. Tiniyak naman ng BJMP na magiging ligtas ang mga gurong magtuturo sa paaralan dahil hiwalay sa mismong mga lugar ng bilanggo ang paaralan. Magsiset down talaga ang BJMP dyan at ang service providers kung paano natin mapoproteksyonan ang mga
mga faculty natin dyan na magtuturo dyan sa nasabing eskwelahan. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Mahigpit pa rin binabantayan ng Philippine National Police o kay PNP ang rent sangla prime suspect na si Rafaela Anunciacion na nakalaya matapos na magpiyansa. May report si Grace Casin. Nais matiyak ng Philippine National Police Highway Patrol Group na hindi na makakatakas pa ang primary suspect sa multi-billion peso rent sangla scam na si Rafaela Anunciacion. Kaya naman patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa kinaroroonan nito matapos pansamantalang makalaya ng maglagak ng 40,000 pisong piyansa sa kinakaharap na kasong estafa. Our intelligence operatives are closely monitoring our primary suspects dito sa Tensanglan na scam na to kasi we don't want na makakaligtas or makakawala po siya sa ating sa ating attention. So kawawa naman po kasi yung mga biktima ng ransomware. Ayon kay Police Senior Inspector Jem Delantes, kapag naisampanan nila ang kaso kaugnay sa ransomware scheme, tiyak na hindi na makakawala pa ang suspect dahil walang inirekomendang piyansa para sa kasong syndicated estafa. Nais naman makatiyak ng isa sa mga biktima ng scam na mapanagot ang mga suspect upang hindi na makapambiktima pa. Sana hindi siya available para mapanagutan niya yung mga mga nagawa niyang mga yung pinasok na scam na yan. Sa ngayon, hiniling na ng PNP-HPG sa Bank Security Managers Association of the Philippines o BSMA na imbestigahan ang mga credit investigators o personnel na posibleng kasabwat sa modus operandi. We are also recommending that a parallel investigation be done by the Anti-Fraud and Commercial Crime Unit of the CIDG on the practice of dealers in-house financing of simulated list of motor vehicles to actual mortgators. Sa 1,800 na mga sasakyang involved sa ransomware scam, mahigit 600 ang na-recover ng HPG at mahigit 200 dito ay naibalik na sa mga biktima. Ang ibang sasakyan naman ay patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nakadiskubre ang pulisya ng Shabu Laboratory sa Cainta, Rizal na kayang magpag-produce ng 250 million pesos na halaga ng shabu sa loob ng 1 linggo. May report si Bernard Dadis. Pinasok na mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police ang pinaghihinalaang Shabu Laboratory sa Vista Verde Executive Village sa Cainta, Rizal kagabi. Natagpuan sa paupahang bahay ang mga aparato na sinasabing ginagamit sa paggawa ng methamphetamine hydrochloride o shabu tulad ng hydrogenator at ilang mga glasswares. Ayon kay PDEA Deputy Director General for Operations Ricardo Quinto, nakakita rin sila ng mga palatandaan na nakagawa na ang mga suspect ng shabu. Dagdag pa ng PDEA, tinatayang aabot sa 250 million pesos na halaga ng shabu kada linggo ang kayang maiproduce ng naturang drug laboratory. Ayan ay gamit, aparatos panggamit ng pag-produce ng shabu. Pag-produce ng shabu. At ang tantiya namin na mga 50 to 100 kilograms ang pwedeng sa tingin lang namin dito sa mga gamit nila, pati yung mga lalagyan nila. Wala namang naarestong suspect sa ginawang raid ng mga otoridad. Ayon sa ulat, nadiskubre ang Shabu Laboratory mula sa sumbong ng may-ari ng pinaupahang bahay. Ina-expect na may-ari na magre-renew ng kontrata, hindi po nagkaroon ng renewal ng contract dahil hindi nga takot yung may-ari na pasukin tong area, so humingi po siya sa atin ng tulong. Titira sila dito 3 months, tapos yung provide sila ng 1 year, hindi mo na sila after 3 months mawawala sila, tapos babalik pa panibagong buwan, panibagong taon. Ayun, ganun ginagawa nila, kaya hindi rin masyadong kapansin-pansin dito sa mga kapitbahay. Samantala, pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang taong nangupahan sa naturang bahay. May lead na rin umano ang mga pulis sa pagkakakilanlan nito, ngunit tumanggi itong magbigay ng anumang impormasyon. Kasama Rizal News Team, Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
A blizzard swept through the heavily populated northeastern United States on Tuesday, grounding thousands of flights, canceling classes, and pummeling those who ventured out onto snowbound streets. According to the National Weather Service, some 50 million people from Pennsylvania to Maine faced a rapidly intensifying nor'easter over the course of the day that was unusual for striking so late in the winter. Many heeded official advice to stay home. The Boston and the surrounding suburbs forecasters predicted up to a foot of snow. Boston's Mayor Marty Walsh asked residents to stay off city streets until Wednesday morning to allow work crews to clear the streets of snow and ice. Meanwhile, 2 people were killed and 5 were injured in a blaze at a fireworks warehouse in central Israel on Tuesday. Video footage showed a series of furious explosions as thousands of fireworks erupted in rapid succession. The roof of the warehouse was ripped off and nearby buildings were damaged in Porat, a city on the Mediterranean north of Tel Aviv. A police spokesman said that of the 5 injured, 1 was in serious condition. Forensic units were scouring the area for evidence of how the blaze began. And in other news, police in riot gear stood guard on Tuesday as Nepali civic officials used bulldozers to tear down a relief camp in the capital for victims of the 2015 earthquake in a bid to force people to return to their home villages. The quake, which killed 9,000 people and destroyed nearly 1 million homes, monuments, and other structures, but reconstruction has been slow and that the government's intention has been diverted by a prolonged political crisis. According to an official, about 2,000 people were staying in roughly 440 huts fashioned out of bamboo and plastic on prime land in the heart of Kathmandu, refusing to go back and rebuild their homes. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William T., for the latest around the globe. Susunod. PNP responders na puwersa ang do or die match kontra Malacanang Kamao sa Best of 3 Championship Playoffs ng UNTV Cup Season 5. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga park dweller sa Ueno District sa Tokyo, Japan, pinagkalooban ng libreng damit, pagkain at iba pa ng Members Church of God International. Nahatak ng PNP responder sa Game 3 ang championship playoffs ng UNTV Cup Season 5 matapos na talunin kagabi sa Game 2 ang Malacanang Kamao sa Smart Araneta. Narito ang report ni Bernard Dadis. The guys all the way over shot and backboard. One more game. Naipwersa ng 3-time runner-up PNP Responders ang do-or-die game sa Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Season 5 nang patumbahin nito ang Malacanang Kamao sa Smart Araneta Coliseum kagabi sa score na 67-61. Nagpaputok ng 21 points si 2-time MVP Olan the Sniper Weeping upang pangunahan ang PNP sa Game 2, kaya naman tinanghal ito na Best Player of the Game. Itong unang pagkakataon na nagwagi ang responders sa Game 2 sa ika-4 nilang salang sa finals sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Nararamdaman ko na mukhang eto na talaga eh. Kasi sinabi ko nga, ngayon lang kami nanalo ng Game 2 sa Araneta. Ngayon lang din kami nanalo sa Araneta. So parang yung mga sitwasyon pumapabor papunta sa amin. Umpisa pa lang ay dominado na ng PNP ang ball game, abante ng 1 punto sa first quarter, 16-15. Namuhunan sa mahigpit na depensa ang PNP upang iakyat sa 10 puntos ang kalamangan sa second quarter, 38-28. Pagpasok ng second half na natiling bantay sarado ng pwersa ng PNP ang Kamao team, kaya naman 3 player lamang ng Malacanang ang nakapagbuslo sa third quarter. Labang ng 7 puntos ang responders, 54-47.
Nakahabol at naitabla sa 54 points ang Malacanang sa last 7 minutes and 49 seconds ng ball game. Ngunit agad bumelta ang PNP hanggang sa tumunog na ang buzzer, panalo ang responders. Actually, very hard game itong nangyari sa amin, no? Okay? Pero definitely, siguro, yung depensa naman nagaling sa amin, eh. Nag-ignite para kami manalo yung depensa talaga. So, coming on game 3, so doon pa rin kami focus. At the same time, yung mental toughness, yun ang siguro importante. Kapwa nangako naman na magkabilang koponan na ibubuhos ang lahat ng pwersa sa kanilang huling sagupaan sa darating na Martes sa Araneta Coliseum. We cannot play na isa, dalawang players lang dapat. It needs to be a collective effort. Kaya kami nandito ngayon kasi tinrabaho namin yun. Tinrabaho namin lahat. So, we really need to work it out. Kailangan hindi mangyari yun pagdating sa Game 3. Ulitin ko, keep on supporting PNP. Sana makuha natin itong Game 3 na to. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, pinarangalan kagabi ang mga players na nagpamalas ng husay at ang sportsmanship sa UNTV Cup Season 5, ang nag-iisang liga ng mga public servant sa bansa. Nagbabalik si Bernard Daddies. Ang season MVP ng UNTV Cup Season 5, walang iba. Let's call on once again, Chester the Elevator Tolomia. Sa bawat laro ng bawat kuponang kalahok sa Charity Basketball League on Philippine TV, may mga natatanging manlalaro na nagpakita ng kanilang husay sa kada game ng Liga ng mga Public Servant. Kaya naman kagabi binigyang pagkilala ang mga outstanding players ng UNTV Cup Season 5. Humakot ng 3 special awards si Chester the Elevator Tolomia ng 2-time champion Judiciary Magis. Ang mga ito ay ang scoring champion, season most valuable player at isa sa first 5 players ng UNTV Cup Season 5. Kay Kuya Daniel Rason, thank you po sa liga nito, sa tournament natin. Sa kay Commissioner Atoy ko, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa UNTV. Kasama rin sa tinanghal na first 5 players sina Olanda Sniper Umiping ng PNP Responders. Maraming salamat kay Kuya Daniel at kay Commissioner at kay Assistant Commissioner. Patuloy ko pong paggagalingan pa at gagawin yung part ko para sa team ng PNP. Visnuta sa Bier ng Malacanang Kamao, ang big man ng 2-time champion AFP Cavaliers na si Jeffrey Kembao at si Gilbert Malabanan ng BFP Firefighters. Kinilala naman bilang Defensive Player of the Season si Harold Santa Cruz ng PNP Responders. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta specialist na PNP Responders at sumusuporta ng UNTV Cup. At step-up player o most improved player si Ian Garrido ng Malacanang Kamao. Maraming salamat po sa suporta sa amin, lalo na sa mga fans namin. Malacanang Kamao. Di namin kayo ipapahiya. Thank you po, maraming salamat. Sa darating naman na Martes sa Game 3 ay ipakikilala ang Finals MVP kasabay ng paggawad ng parangal sa tatanghaling kampiyon at first runner-up ng UNTV Cup Season 5. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Nagkakahalaga ng 6 na milyong piso ang pinaglalabanan ng Malacanang Kamao at PNP Responders para sa kampyonato ng 5th UNTV Cup. Ang perang matatanggap ng tatanghaling kampyon at runner-up ng Season 5 ay ibibigay sa napili nilang benepisyaryo. May report si Monokson. Muling maghaharap sa susunod na Martes sa Smart Araneta Coliseum ang PNP Responders at Malacanang Kamao para sa Game 3 ng Best of 3 Series ng UNTV Cup Season 5 Final. 4 na milyong piso ang naghihintay sa mapalad na beneficiary ng mananalong koponan sa ikalimang yugto ng kauna-unahang Charity Basketball League sa bansa na nilalahukan ng mga public servant. 2 ang napili ng Malacanang Kamao na pagbibigyan ng cash prize. Una ay ang Millennium Sports Support System Association Incorporated, ang grupo na tumutulong sa sports development ng indigenous people at ethnic groups sa Mindanao. Pangalawa ay ang mga cancer patient, lalo na at 2 sa mga naglalaro dito ay namatayan ng kapatid, bunsod na naturang sakit. Nangyari sa kapatid ko na namatay sa cancer. In the first place, hirap kami nun sa pera. Ngayon, dumating yung time na to na kami yung
pinagpala ni Lord sa taas na gumawa ng paraan, ginabit niya kami para kami naman yung tumulong dun sa mga cancer patient na wala. So this time sana makuha namin itong championship para alam ko malaking tulong sa kanila yung 4 million na pagpapalain kami. May tutulong namin sa kanila. Samantala, mga drug-dependent naman na nais ng magbagong buhay ang nais tulungan ng PNP responders. Sa PCRG Drug Rehabilitation Program. Ngayon, yung bago nyo. Para dun sa mga ma-rehabilitate yung mga either drug users or yung mga natokhang. 4 million pesos ang makukuha ng beneficiary ng koponan na tatanghaling kampyon. 2 million pesos naman sa second place, 1 million sa third place, at 500,000 naman sa fourth place, habang 100,000 pesos naman sa 5th place hanggang 13th place. Sa Game 2 na isinagawa kagabi sa Smart Araneta Coliseum ay naipagkaloob na sa mga benepisyaryo ng third placer Judiciary Magis at nakakuha ng ika-4 na pwesto ang rookie team na BOC Transformers ang cash prize. Mula Season 1 ay nakapagbigay na ang UNTV Cup ng mahigit 35 million pesos sa mga beneficiary at mga team na lumahok. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Mayroon to, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Andiyan na ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Padayon ang gihimong manhunt operation sa Masbate Police sa riding in tandem criminals nga maoy nagpatay sa usa ka magsisibya sa Masbate City. Gipahugtan sab sa pulisya ang gihimong random checkpoint sa lalawigan ilabi na sa mga motorcycle riders. Kini ang report ni Jerry Galicia. Nagapanawagan sa hustisya ang mga kaingmang hudan ni Joaquin Briones ang parabarita na ginpatay sa mga dili pa ginkilala na suspek. Ang biktima ginagpagbabadil sa riding in tandem criminals sa Milagros Masbate sadto nagligad na Lunes. Sana mabigyan ng hustisya yung pagkamatay niya para kahit paano mapanatan yung kalooban namin ng pamilya. Hindi namin matanggap na wala siya. Ginsigurado sa Masbate PNP na ginahimo ang tanan para sa pagdakop sa mga suspek. Segun sa pulisya, yan na ay ginapag-adalan ang mga lain-lain na posible anggulo kag motibo sa pagpatay sa biktima. Maraming anggulo ang tinitingnan ng ating kapulisan. Unang-una yung personal grudge. Kasi alam naman natin na may mga nakaalitan ito dito sa Milagros, sa ibang lugar. So, yun ang isa sa mga tinitingnan natin. Ginpadala usad sa Masbate Police sa PNP Regional Office ang facial composite sa mga suspect batay sa paglalarawan sa mga nakasaksi sa insidente. Kaugnay sa ni, paigtingin pa ang ginhimo na random checkpoint sa mga lugar sa probinsya para malikayan ang pambibiktima sa mga riding in tandem criminals. Ginagawa na natin yun, mga at random checkpoint, simultaneous checkpoints, pag nagbato ng directives ang Masbate Police Provincial Office sa mga estasyon na sabay-sabay mag-checkpoint sila sa ganitong oras. So yun ang mga countermeasures natin. Pero sabi nga, this is a mouse play, nakakalusot pa rin. Samantala, dako na bulig sa pulisya ang paglalaan sa reward money sa National Press Club na nagkakahalaga sa 200,000 pesos na pabuya para sa pagdakop sa mga suspek. Jerry Galicia, UNTV Barita, Kagresponde, Masbate. Padayon ang pagsaka sa tuberculosis cases sa Central Visayas. Tungod niini na nawagan ang Department of Health Region 7 sa publiko nga magpakonsulta dayon kung adunay ubo nga dugay na nga wa pa naulian aron mahibaluan kung TB ba kini ug mahatagan dayon og tambal. Si Gladys Tuwabi sa dugang pang detalye. Mikabat sa kapin 19,000 ang nalista nga kaso sa infectious disease nga tuberculosis sa Central Visayas. Mas taas kini kung itandi sa nalista nga 18,000 nga TB cases sa miaging tuig 2015.
Base sa nalista sa Department of Health Region 7, ang probinsya sa Sugbo ang adunay pinakataas nga kaso sa TB, nga miabot sobra sa 7,000. Lain pa niini ang nalista nga kaso sa mga dakbayan sa probinsya. Apil na niini ang Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu City. Ang Negros Oriental sab adunay kapin 3,000, 2,803 nga TB cases sa Bohol, samtang kapin 300 sa probinsya sa Siquijor. Awhag sa DOH sa publiko kung adunay grabe nga ubo duol dayon sa health centers ug magpakonsulta sa doktor aron matan-aw dayon og mahatagan og libre nga medikasyon. Hinumdum sa tanan no nga ang simpleng ubo dili gina siya ibaliwalaon, so that would be enough nga magpa-seek consult in all sa atong mga health centers. If ever dili mo ganahan sa health center, our hospitals are also marag ka ng DOTS accredited, certified nga mga facilities. So pwede sa dito kung gusto. Samtang nagbuhat sab og TB mass screening ang departamento sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kung diin kapin sa 3,000 ang gitan-aw, apil na niini ang mga piniriso ug mga kawani. TB is actually offered in both public and private institutions now. No? So available na siya, be it private or public, free na iyang medications. No? So there's no reason nga dili ka ma-cured, no? Ma-treated with TB. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nakasentro karon ang operasyon sa Police Regional Office 9 sa Sibugay Bay tungod sa mga kaso sa extortion o pagpanguha og kwarta sa mga pirata sa mga mananagat sa lugar. Ani ang report ni Dante Amento. El Sibugay Bay, el primeramente onde saca de busca la vida el mga residente na Zamboanga Sibugay. Ta considera este que uno del mga richest fish population na país. Por eso incluido ahora el Lamar ta concentra visia el Police Regional Office 9 por causa na mga report ta recibi sila relataw del extortion ta sa el mga pirata na mga piskador. Asigon con el Regional Director Police Chief Superintendent Billy Beltran junto kanila el Armed Forces of the Philippines ta conduci patrolya na mga hotspot. Fuera con este ya abisaya también sila na MILF kita esta na Zamboanga Peninsula el operasyon ay conduci sila. Alam nila na yun ang pinaka-hotspot namin right now, si Chief PNP. Ang aking mga kasamahan dito sa Peninsula, right now alam nila na doon kami nakafocus. Sa Sibugay Bay, Moro Gulf, and now, alam ngayon ng MILF na yun din ang focus namin. Gusto lang namin on the same page kami at nagkakaunawaan kami. Por medio de este, nuway ay sucede mis-encounter si Chene mga operasyon el mga autoridad. Mientras tanto, el MILF ya habla que preparaw sila para ayuda con el PNP. Pero yung sinasabi na may existing problem o kaya anong tawag na din yan, terrorism o ano-ano yan, mga extortion, normal yan. Ta puede acordar del Diciembre 24, 2014 ya mata el mga armaw hombre, el 12 mga pescador na talusan sa Zamboanga Sibugay. Asigon na PRO9 el Grupo Abdusalam el primeramente taase violencia na lugar. Dante Amento, UNE TV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral. Mayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral. Pinagkalooban ng libreng damit, pagkain at iba pa ng Members Church of God International ang mga park dweller sa Ueno District sa Tokyo, Japan. May report si Roldan Maborang. Ang Ueno Park sa Taito, Tokyo, Japan ay isa sa mga popular na pasyalan ng mga turista. Nasa paligid lamang nito ang iba pang tourist destinations tulad ng Tokyo National Museum, Museum for Western Art, Metropolitan Art Museum, National Science Museum, at Ueno Zoo. Maliban sa pasyalan, nagsisilbing tirahan din ang Ueno Park sa mga mamamayan dito. 食べ物配ってるで分かったんですけども、月曜日と水曜日、日曜日がないので、その日どうしますか？その日はもう仕方ない、何も来ない、ブラブラ。あ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。家族はまだいらっしゃる？家族はいない。Umaabot sa mahigit na 200 ang park dwellers dito sa Ueno District. Kaya naman, bilang tulong sa mga ito,
Nagkaloob ang members Church of God International Japan Chapter na mga libreng damit, pagkain, jacket at warmer, lalo na ngayong malamig pa ang panahon sa bansa. Nagpapasalamat naman ang mga ito sa tulong na tinanggap. そのぐらいいると思う。だから、はい、さっきこういうの洋服とか食べ物を持ってきて、どんな気持ちですか？それはありがたいですよね。もらってるんですか？上のはね、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日。それはほら、上野で、外で教会の聖書の勉強をするからそれで来てるから、食べ物が2月にしてるから。わかりました。以上です。 Ang proyektong ito ng ating mga kasambahay dito sa Japan ay bilang pakikiisa sa adhikain ni Kuya Daniel na makatulong sa mga nangangailangan. Roldan Maborang para sa Serbisyong Kasambahay. Ang balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.